Personal na paimbestiga naman ni COMELEC Chair George Garcia sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga paratang na tumanggap siya ng suhol sa Miro System Company Limited para magamit ang mga makina nila sa midterm election. At para bigyan tayo ng linaw at sagutin ang mainit na isyong yan, ito live natin makakausap ang Chairman ng Commission on Election o COMELEC, si Chairman George Garcia. Chairman, magandang gabi po. Welcome po dito sa Mata ng Agila Primetime. Magandang gabi po Sir Alex at magandang gabi po sa ating mga kababayan. Binanggit na ho ninyo kahapon sa inyo pong mga pahayag na tila parang merong demolition job na laan para sa inyo. Paano ho ninyo ito natukoy, Chairman? Alam niyo po, madami naman po tayong mga kaibigan na nagbibigay sa atin ng mga impormasyon. At alam niyo po kasi yung kahapon, yung resulta ng press conference, yan po ay nasa isang white paper na kumakalat na noong mga nakaraang araw pa, binebenta, nilalako sa House of Representatives, ganun din po sa Senado. At kaya po hindi na po tayo nabigla nung pong bigla pong magkaroon ng press conference at sinabi po yan. Ang sinabi nga lang po, Sir Alex kahapon, isang opisyal ng COMELEC. Alam niyo po, napaka-unfair po nun sapagkat pagbibintangan po ang lahat, pati po lahat ng commissioners ko, pati po lahat ng directors ko, basta opisyal ng COMELEC. Hindi po ba kaya po sinabi ko po, Sir Alex kahapon, ako po yun. Ako po yung nasa white paper, ako po yung subject ng demolition job para po hindi naman pagbintangan na yung aking pong mga kasamahan sa COMELEC. Opo, at Chairman, kapag merong gumagawa ng demolition job against you, handa ho ba kayong banggitin kung sino po sila? Hindi po muna tayo magbabanggit ng mga pangalan, Sir Alex. Ganung meron na rin po naman na lead ang ating pong National Bureau of Investigation. Nung tayo po yung nagpadala ng sulat sa kanila, kasama po dun sa request yung imbestigahan, Sir Alex, kung sino ba itong nagkakalat, sino ba yung mga nasa likod ng mga paninirang ito. Sapagkat ito po hindi lang paninira sa aking puri, sa aking pong karangalan, okay na po yun eh. Pero yung paninira sa institusyon at lalong-lalo na po sa proseso ng ating halalan. Kung kaya naman, pangalawang request ko po, Sir Alex, kahapon sa NBI, ay alamin din, tunay ba yung lahat ng accounts na yan? At kung tunay yan, nag-authorize po ako na binibigyan ko po sila ng authority. Buksan ang lahat ng accounts yan, tingnan yung history. Kanino ba talaga yung mga accounts na yan? Nag-i-exist ba talaga 49 accounts? Sir Alex, talaga naman pong saksi ko. Pambihira naman po, 49 accounts. Sisipin yung parang mas madami pa account mo kaysa sa pinakamayamang tao sa bansang ito. Talaga pong kagulat-gulat at talagang pagkabinasa mo parang makatotohanan. Kaya nga po, everybody, kayo pong mga nanonood, mga kababayan, pwedeng mabiktima ng mga ganitong klaseng fake news, misinformation, disinformation. Ang inyo pong pinayagan na buksan ang inyo pong accounts, pwede ba ho ninyo sasabihin dito kung ilang hubang accounts meron ho kayo sa bangko? Ang sinasabi po kahapon doon sa press con at doon sa white paper na mga 4-5 pahina kasi yun, 49 daw po na accounts for offshore. Ibig sabihin, foreign bank accounts po yun. Sa North America, sa China, sa Singapore, sa Korea, madaming bansa po. Yan po yung mga bansa katulad ng Amerika na hindi ko pa po nararating kahit kailan. Nakakahiya mang pong banggitin, Sir Alex. Subalit ako po'y dadalwa lang ang visa ko sa dalawang bansa. Ibig sabihin, kung nakakaalis man ako doon sa mga bansang hindi kailangan ng visa, hindi pa po ako nakakatuntong sa Amerika, paano ka bibili ng property sa Amerika? Sabi, meron daw po kung ari-arian sa Amerika. Paano ka magdedeposito, maghuhulog? Matindi at mahigpit sa anti-money laundering, Sir Alex, ang ating pong ang Amerika, ang Singapore, ang even ang Korea. So yan po yung mga inaakusa po sa atin. Opo. At Chairman, dahil nakaladkad po ang inyo pong pagkatao at ang inyo pong pamilya, ano pong reaksyon po ng inyong buong angkan ukol dito? Alam niyo po, nung pinasok po natin ng public service, hindi naman po tayo sanay dito dahil tayo po ay nasa privado bilang isang practitioner. Kasama na po yan sa ekspektasyon. Kaya lang po hindi natin inaasahan ganito kadumi ang pamumulitika, lalo't lalo na may ibang interes na mga nananaig po dito. Gumagawa ka ng tama, inaayos mo ang eleksyon, inaayos natin po ang ating commission election, meron talaga na maghahasik ng mga ganyan. Kaya lang, alam niyo po, meron naman po tayong tinatawag na batas sa karma at saksi naman natin lagi ang Panginoon Diyos sapagkat lagi naman tayong gagabayan ng ganyan. Basta tama lang po ang ginagawa natin, handa po natin tanggapin ang lahat ng mga pagbato ng mga putik na ganyan. At dahil po dito sa mga alegasyon, Chairman, madidiskaril po ba ang ating preparasyon sa darating pong 2025 midterm elections?
Sir Alex, hindi po. At hindi natin papayagan yan. Nakafocus pa rin po tayo. Yan po, yung mga binabatong yan, na putik, bato, anuman, yan po lahat ng yan ay baliwala po kung ako mo ang tatanungin sapagkat handa po naman tayong salagin ang lahat ng yan. Ang dapat lang po, mag-focus kami, proceed kami sapagkat again, Sir Alex, ang susunod na taon tinatawag ko na super election year. Isipin niyo po, sa May 12, dalawa po election natin, national and local election at first parliamentary Bangsamoro election, napaka-crucial po dyan. At 5 buwan pagkatapos, meron po tayong barangay at SK elections. So, hindi po kami pwedeng magpatumpik-tumpik o matulog dito sa trabaho po natin. Kinakailangan po nakafocus tayo sa ating ginagawa. Oho, dalawa na hong mga mambabatas ang pumupuntirya dito ho sa inyo pong kasunduang kontrata sa Miro Company. Ito po yung sa South Korea. Ano po ba ang inyo pong paliwanag sa taong bayan kung bakit nga ba nag-iisa lamang ho ang pumasok na kontraktor para ho sa ating pong automation election? Sir Alex, gusto ko pong ipaliwanag, sabihin sa mga kababayan natin. Nagkaroon po kami ng isang open, transparent na proseso ng procurement. Present ang media lahat, naka-livestream, present ang Citizens Arm, ang interest groups, stakeholders, kasama po ang Commission on Audit. Wala po silang nakitang pangit o masama o illegal o irregular doon po sa ginawa po natin. At Sir Alex, 5 po ang bumili ng bidding documents. Subalit nung submission na po, isa lang po ang nag-submit, dinisqualify pa namin nung una yung Miro system. Nung pangalawang beses, 5 na naman ang bumili ng mismong bidding documents. At pagkatapos, isa na naman po ang nag-file at nag-submit ng bidding document. Wala po kaming control sa kung sino magpa-participate. Hindi po namin alam kung bakit umiwas sila at hindi na sila nag-participate sa ating pong bidding. So hindi po kami masisisi sa ganon. At ang pinaka-importante po, Sir Alex, kinwestiyon yung pagkaka-award namin sa Miro system. Hanggang ngayon naman po, natutuwa tayo sa ating pong kagalang-galang na Korte Suprema. Hindi naman po tayo pinahinto. Wala pong restraining order. Pinatuloy-tuloy po ng Korte Suprema ang ginagawa po nating paghahanda. Oho. At Chairman, dahil sa panawagan na dapat wag ituloy itong kontrata sa Miro, ito po ba'y mangyayari? Or meron pa ba ho tayong panahon para kumuha pa ng iba pang contractor ukol dito? Sir Alex, ayaw ko pong maakusahan ako na ini-impluwensya ng Korte Suprema. Subalit, alam nyo, para lang po bilang kasagutan sa inyong katanungan, bawat araw sa buhay ng COMELEC ngayon ay ganun kahalaga, ganun kaimportante. Bawat araw may ginagawa kami. Bawat araw meron sa timeline namin na kinakailangan po kami ma-accomplish. Isang araw na hindi namin magawa yung trabaho yan, makasacrifice po yung ating paghahanda. Lalong-lalo na po may registration po tayo na gagawin. Lalong-lalo na po na mag-e-expect tayo ng testing at voters education para alam nila kung paano gagawin. At lalong-lalo na po, Sir Alex, sa mga kababayan natin abroad, na tayo ay magkakaroon ng first internet voting para po sa kanila. First time po yan, kaya kinakailangan ibang klase ang paghahanda po namin. Okay, Chairman, kasama ko po si Alice Soto. May tanong rin po sa inyo. Magandang gabi po, Chairman. Sa pulong balitaan po ay hindi naman po kayo pinatungkulan, hindi po kayo pinangalanan. Bakit po kayo ang nag-react? Sapagkat una, may knowledge na po ako, may informasyon na po ako, may white paper, may kopya po ako nung binabasang yon na kumakalat. At number 2 po, pag hindi ko po ginawa at sinabi, parang guilty naman po kami. Number 3, kawawa naman po yung mga ibang opisyales ng COMELEC kung nakalagay po doon, opisyal ng COMELEC. Lahat po pagbibintangan, tapos hindi kami magsasalita. Hindi sa sinesave ko ang aking mga kasamahan. Subalit ako po ang nakalagay doon sa mismong white paper na yan. Maaaring matanong niyo po yung mismong nag-press con kahapon. Sabihin po niya, ako po ang nakalagay doon dahil ako po may kopya mismo ng white paper na yan. Mabanggit lang natin na inyong one of the predecessors po ninyo, si former COMELEC Chair Andres Bautista. Ganun po, may kahalintulad po, sinampangan po ng kaso ng Estados Unidos for money laundering, no, sa paglabag po ng batas ng money laundering. Isipin nyo nga po, tama po kayo dyan, isipin nyo nga po, itinulad pa doon sa nangyayari at doon sa kinakaharap po ng aming dating chairman. Parang pinapalabas, ganun po ba katanga ang isang katulad ko? Ako naman po ay nag-practice kahit paano, 23 taon naman po ako nag-practice. May nangyari na nga pong ganun eh. Meron nga pong akusasyon ng ganun eh. Uulitin ba yun ng komisyon? Kung ikaw ay napakasamang tao, uulitin mo pa ba yun? Hindi po ba ang ibig sabihin po? Kaya nga po kami,
lahat ay nag-iingat sapagkat ayaw natin na maakusahan at may mangyari na katulad na inaakusahan nung nangyari noong 2016. Kinakailangan maayos, malinis ang ating pong proseso upang hindi po magkaroon ng bahid o dungis. Kung meron man, Chair, kayo po ba ay may mensahe sa mga nag-aakusa sa inyo? Tama lang naman po yan at tayo naman po ay may respeto sa karapatan na nakalagay sa ating saligang batas. Pero sana naman po, pakiusap ko lang. Okay po ako, kaya ko po lahat yan, lawyer naman po ako. Pero paano na po yung mga ibang tao na walang kapangyarihan? Wala po silang posisyon. Yung mga mahihina, mahihirap nating kababayan na mabibiktima ng mga ganito, maaakusahan kahit wala namang ebidensya. Yung bang base lang sa marites, base lang sa chismis, base lang sa nasagap. Sana po naman, bago naman po tayo magsalita, kinakailangan irespeto natin na dapat may ebidensya tayo at dapat may karangalan din naman, may pagkatao din naman na kinakailangan protektahan doon sa taong sinisira po natin. Sa bandang huli, baliwala po yung aking pong karangalan. Ang importante, yung karangalan ng ating Commission on Elections. Yun lamang po para sa akin, Alex. Okay, panghuli siguro, Chairman, dahil meron ho kayong kopya na sinasabi ho ninyong white paper, kalakip rin po ba doon ang panawagan na kayo po ay bumaba sa pwesto bilang chairman po ng COMELEC? Alam mo natin na kayo po ay may fixed term po dyan dahil kayo po ay constitutional body, pero ano ang tugon po nyo doon? Ito nga po ang aking challenge. Doon po sa 49 foreign bank accounts, yung offshore accounts na tinatawag, pag may napatunayan ng NBI, ang Anti-Money Laundering Council na akin yun at ako ang nagbukas ng account na yun, magre-resign po ako. Hindi ko naman po kinakailangan magtagal dito sa pwesto na to. Pero hindi naman po dapat na nagtatagal ang isang katulad ko kung nagsisinungaling po ako. Kaya nga po yung aking inisyo kanina, under oath po yun, isang affidavit of denial para po kung sakaling ako po yung nagsisinungaling, pwede po akong kasuhan ng perjury. At saka po yung nag-issue rin po ako ng sworn under oath na waiver. Para po bakit? Para po kung talaga nagsisinungaling ko, pwede din po akong kasuhan. Baka po kasi sabihin, sulat-sulat lang ako eh. Ito po under oath lahat po yun. So yun po ang challenge ko. Ang tanong, yung po ba mga nag-aakusa willing mag-issue ng mga dokumento under oath? Okay, maraming salamat po sa inyo, COMELEC Chairman George Garcia. Salamat sir sa inyo po serbisyo sa COMELEC. Thank you sir.